Paano nga ba mag-groom ng beta? So, meron tayong talisa extract dito guys. Ayan, pinapakulo natin kasi nagmamadali tayo para ilagay natin kaagad. Ayan, hanggang sa kumulo na yan guys, palamigin natin tsaka ilagay sa ating mga beta. So, meron tayong i-groom dito. Ito ay isang black crown tail. Ayan. So, ano bang mga kailangan para mag-groom ang ating beta? Kagaya ng live foods guys, pakainin sila, chubby pegs, kitty, o dap niya. Lagyan nyo rin ng asin ang tubig nila guys para mabawasan yung mga bakterya sa tubig nila. Kunting asin lang guys para hindi maano yung isda natin. Kasi nakakatulong yan sa kanila. Yan nakikita nyo sa video. Papalitan natin yan ng water kasi matagal ko nang hindi na papalitan yan ng water kasi nabisi nga ako guys. So, papalitan na natin. So, tapos na guys. Pabilisang change water lang, no? So, lalagyan natin ng talisa extract guys, yung pinakuluan natin. Itong pitchil nga pala yung lalagyan ko ng talisa extract. So, alisin natin yung tubig na nasa pitchil guys. So, eto na guys. Matapos kong palamigin yung talisa extract, ilalagay na natin sa ating mga lalagayan natin mga beta. So, meron tayong dumbuyer dito guys. Nilagyan ko na, paitimin ko talaga guys para mag-groom talaga sila. Paitimin ko yung tubig na yan dyan guys para mas lalong gaganda yung kulay niya. Kasi mas maitim, mas gaganda yung kulay nila. Huwag nyo din kalimutan pakainin ng mga live foods guys para mas gaganda talaga yung mga kulay nila. Tsaka i-flaring nyo sila. Kahit minsan-minsan guys, i-flare nyo sila para ma-exercise o ma-stretch yung kanilang mga fins at gaganda mga kulay nila. So hanggang dito na lang guys, update ko na lang kayo sa susunod.